isang hamon ng laban at panyaya para sa bawat isa na makababasa nito. Hayaan ninyong hiramin ko ang isang sanaysay ng isang Koreano sa isang natatanging pagsasalaysay na paraang patungkol sa katotohanan ng nais kong iparating sa bawat Pilipino. Ang aking maikling sanaysay tungkol sa Pilipinas ni J.O. Kim. Tandaan mo ang salitang ito. Pag-ibig. Laging nagrereklamo ang mga Pilipino tungkol sa korupsyon sa Pilipinas. Sa palagay mo ba, ang korupsyon nga ba ang problema ng bansa? Sa palagay ko hindi. Buong puso kong pinabaniwalaan na ang ugat ng problema ay ang kakulangan ng pagmamahal para sa bansa. Hayaan ninyong simulan kong pag-usapan ang aking sariling bansa, ang Korea. Baka makatulong ito upang may paliwanag ang aking pananaw. Pagkatapos ng digmaang Koreano, isa ang South Korea sa mga pinakamahirap na bansa sa mundo. Kinakailangan ng mga Koreano na magsimula mula sa wala dahil ang buong bansa ay nawasak pagkatapos ng digmaan at dahil nasira ang aming mga likas na yaman. Noon pinag-usapan ng mga Koreano ang mga Pilipino dahil isa sa ang Pilipinas sa pinakamayamang bansa sa Asia. Nainggit kami noon sa mga Pilipino at talagang gustong umasenso ang mga kababayan kong Koreano dahil sa kasaganaan at kaunlaran ng Pilipinas noong mga panahong iyon. Maraming Koreano ang namatay sa taggutom. Ang aking ama at kapatid ay namatay rin dahil sa gutom. Noon, ang gobyerno ng Korea ay talagang kurap at hanggang ngayon ay kurap pa rin sa mga paraang di mo maiisip. Pero kahit ganoon, ang Korea ay mabilis na umunlad dahil sa ginawa ng mga Koreano ang lahat ng kanilang makakaya para sa kabutihan ng pangkalahatan. May nag-aalab na patriotismo sa kanilang puso. Taglay ng henerasyon na yun ang nag-aalab na pagmamahal nila sa kanilang bayan at kapwa nila Koreano. Hindi lang para sa sarili sila nagtatrabaho, kundi pati na rin para sa kanilang komunidad at bansa. Pati ang edukasyon ay nagtanim ng diwa ng patriotismo sa mga kabataan. Noong 40 taon na ang nakalipas, pinamunuan ni Pangulong Park ang gobyerno upang baguhin ang Korea. Marahil sa ngayon ay mas higit sa 40 taon ang nakalipas mula nang isulat ang sanaysay na ito. Sinubukan niyang mangutang mula sa ibang bansa, ngunit hindi posible ang makautang o makahikayat ng dayuhang mamumuhunan dahil sa napakasamang kalagayan pang-ekonomiya ng South Korea. 3 pabrika lamang ang meron ng South Korea noon, kaya't nagpadala si Pangulong Park ng mga minero at mga nurse sa Alemania upang makapagpadala sila ng pera pabalik sa Korea para magamit sa pagpapatayo ng mga pabrika. Kinakailangan nilang pagdaanan ang napakahirap na karanasang upang maibangon ang bansa. Noong 1964, bumisita sa Pangulong Park sa Alemania upang mangutang. Sinalubong siya ng daang-daang Koreano sa paliparan at umiyak sila habang nakikita ang kanilang Pangulo. Tinanong siya ng mga kababayan nito, "Pangulo, kailan ba kami uunlad?" Yan lang ang tanong na itinanong ng mga kababayan ng Pangulo. Umiyak si Pangulong Park kasama nila at nangako siya na aasenso ang Korea kung magtatrabaho ang lahat para sa bansa. Ang Pangulo ng Alemanya ay humanga sa kanila at nagpautang ng pera sa Korea kaya nakapagpatayo ng maraming pabrika si Pangulong Park sa Korea. Palagi niyang hinihiling sa mga Koreano na mahalin ang kanilang bansa ng may katapatan. Maraming siyentipiko at inhinyerong Koreano sa Estados Unidos ang bumalik sa Korea upang tumulong sa pag-unlad ng bansa dahil nais nilang umasenso ang kanilang bayan. Kahit na maliit lamang ang kanilang natanggap na sahod, ginawa nila ang kanilang makakaya para sa Korea. Palagi nilang pinangpangarap na ang kanilang mga anak ay mamumuhay ng isang maunlad na bansa sa hinaharap. Ang resulta, malayong mas mayaman ang Korea kaysa Pilipinas ngayon.
Madalas akong dalhin ng aking mga magulang sa mga lugar kung saan nakatira ang mga mahihirap at may mga kapansanan. Nais nilang maunawahan ko ang kanilang buhay at matutong tumulong sa mga nangangailangan. Nagtrabaho rin ako sa simbahan nung nasa serbisyo pa ako sa militar. Ang tanging natutunan ko sa simbahan na ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay dapat sumasalamin sa pagmamahal sa ating kapwa-tao. At minahal ko nga ang aking kapwa. Napaiyak ako para sa aking bansa ng ilang beses. Naiyak na rin ako para sa Pilipinas dahil sa napakaraming mahihirap na tao ngayon sa bansang Pilipinas. Mga Pilipino, kailan ka umiyak para sa Pilipinas? Isang masakit na katotohanan, tanong ng pagmamahal sa bayan ng isang hindi natin kababayan. Nakapunta na ako sa New Bilibid Prison. Ang higit na nagpalungkot sa akin doon ay ang mga bilanggo na walang pagmamahal sa kanilang bayan. Sila'y dumadalo sa misa at naglilingkod sa simbahan. Sila'y nananalangin araw-araw. Gayunpaman, hindi nila mahal ang Pilipinas. Kinausap ko ang 2 bilanggo sa maximum security compound at pareho nilang sinabi na iiwan nila ang Pilipinas pagkalaya nila mula sa bilangguan. Sinabi nila na magsisimula sila ng bagong buhay sa ibang bansa at hindi na babalik pa sa Pilipinas. Maraming Koreano ang may malaking pagmamahal para sa Korea, kaya naman kaya nilang ibahagi ang kanilang kayamanan sa kanilang kapwa. Ang mga may-ari ng mga pabrika at kumpanya ay makatarungang ipinamahagi ang kanilang kita sa mga empleyado nila. Kaya naman nagkaroon ng kakayahan ng mga empleyado na bilhin ang kanilang mga kailangan at makapag-ipon para sa hinaharap para sa kanilang mga anak. Noong ako ay nasa Korea pa, matibay ang aking pananampalataya at gusto kong maglingkod sa Diyos. Gayunpaman, nang dumating ako sa Pilipinas, tuluyan nasira ang aking pananampalataya. Ako ay nalito nang makita ko ang mga hindi kapanipaniwalang sitwasyon dito sa Pilipinas. Nalulungkot ako palagi tuwing nakakakita ako ng mga batang lansangan at araw-araw ko silang nakikita. Tayong mamamayan ng Pilipinas, nalulungkot din ba tayo sa kalagayan ng ating bansa at sa mahihirap nating kababayan? Ang Pilipinas ay ang tanging Kristiyanong bansa sa Asia. Pero bakit napakaraming mahihirap sa bansang Pilipinas? Natanong mo na rin ba na kahit alam mong mayaman ang bansa dahil sa likas na yaman pa lang, okay na sana? Ang mga tao ay nagsisimba tuwing linggo para magdasal pero walang pagbabago. Hamon ito sa lahat, anuman ang iyong pananampalataya. Nasasalamin ba ang pag-ibig ng Diyos sa harap ng iyong kapwa? Dumalaw ang aking mga magulang sa Pilipinas nung nakarang linggo at nakita nila ang kalagayan dito sa Pilipinas. Sinabi nila na ang Korea ay mas mahirap pa sa Pilipinas noong bata pa sila. Nanghihinayang sila na napakaraming pulubi at batang lansangan na nagkalat sa buong bansa. Nang pumunta kami sa Pagsanhan, pinilit kong sumakay ng bangka ang aking mga magulang dahil sa tingin ko mag-i-enjoy sila. Gayunpaman, hindi sila natuwa. Pagkarating sa bangka, sinabi nilang hindi na sila muling sasakay dahil naawa sila sa mga itsura ng mga bangkero na nahihirapan at sobrang payat. Karamihan sa mga tao ay sumasakay sa bangka at nag-i-enjoy sila. Pero hindi nag-enjoy ang aking mga magulang dahil sa kanilang awa at pagmamahal para sa kanila. Ang aking ina ay nagtrabaho sa simbahan mula nung bata pa ako. Ay nagsabi sa akin na kung tayo ay nagsisimba lamang ng walang pagbabago sa ating sarili, hindi totoo ang pananampalatayang taglay nito. Dapat ay may kasamang aksyon ang pananampalataya, dagdag pa niya. Dapat kong mahalin ang mga Pilipino at gumawa ng mga magagandang bagay para sa kanila dahil lahat tayo ay pantay-pantay sa Diyos. At tumanggap ng napakalaking pagmamahal mula sa Diyos. Gusto kong mahalin ang mga Pilipino, ang kanilang kapwa at bansa, kagaya ng pagmamahal nila sa Diyos upang makamit na rin ng bansa ang pag-unlad nito.
Sigurado akong pagmamahal ang susi na dapat tandaan ng mga Pilipino. Hindi natin kayang baguhin ang maling sistema sa isang iglap. Dapat magsimula sa mga tao, sa sarili natin mismo. Ang pagmamahal ay dapat magsimula sa lahat ng tao. Magsisimula ito sa maliit na paraan at kailangan palaguin ito ng bawat magtataglay nito. Maraming bagay ang mangyayaring pagbabago kung bubuksan natin ang ating puso na matutong magmahal sa kapwa-tao. Iwasan natin ang ating mga pagkiling at tingnan natin ang ating mga alalahanin sa isang bagong pananaw. Natuklasan ko na ang bawat tao ay karapat-dapat tumanggap ng totoong uri ng pagmamahal. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng pag-ibig dahil natitiyak ko na ito ang nagdudulot ng pagbabago. Kayang baguhin ng pag-ibig ang lahat ng tao, pati na rin ikaw at ako. Pinabago nito ang mga tao, ang konteksto at ang mga ugnayan. Binabago nito ang mundo. Pakiusap, mahalin ninyo ang iyong kapwa at lalong-lalo na ang bansa ninyo. Sinabi ni Jesucristo na anuman ang ginagawa natin sa iba ay ginagawa natin sa Kanya mismo. Sa Pilipinas, mayroong Diyos para sa mga taong pinapabayaan at inaabuso. Mayroong Diyos na handang magmahal at tumanggap sa lahat ng tao. Kung mayroon kayong mga anak, ituro ninyo sa kanila kung paano mahalin ang bansa ninyo. Ituro ninyo kung bakit kailangan nilang mahalin ang kanilang bayan at kapwa-tao. Alam nyo na magiging masaya ang Diyos kung ipadama ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Yan lang talaga ang nais kong hilingin sa inyong mga Pilipino. Mahalin ninyo ang bansa ninyo. Tama ang mga nakasulat dito, bagaman hindi ito ang eksaktong mensahe sa original na sipi nito. Minarapat kong baguhin ang iba rito upang may parating sa mga kababayan ko ang mensaheng nais ko namang malaman ng bawat isa sa inyo. Tama din ang mga nakalagay dito na ang bansa natin ay kinainggitan ng maraming karatig bansa noon sa ibayo. At alam ko na madami sa mga kababayan ko ang nakakaalam sa mga katotohanan ito. Isang bansa na kinikilala at tinitingala ng mundo, na sa tala ng kasaysayan na lang makikita sa panahong ito. Natanong na ba natin sa ating sarili kung bakit bumagsak ang bayang ito? Pilipinas, nasan na ang dating sinag at kinang mo? Natanong na ba natin sa ating sarili kung bakit nagkalat ang mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo? At marami sa kanila na hindi pangkalahatang pananalita ang ikinawawa at minamaliit ng mga lahing hindi natin kabaro. Natanong na ba natin sa ating sarili kung bakit nangunguna tayo sa listahan ng mga balita na hindi kaaya-aya sa pandinig ng maraming tao? Katulad ng ang bansa natin ay isa sa mga nangunguna sa talamak na gawain ng korupsyon kung ikumpara sa buong mundo. At alam ng marami na hindi lang yan ang masasamang bansag sa lahing kinabibilangan ko at kinabibilangan mo. Kahit naturingan naman tayong isang bansang Kristiyano. Isang tabi muna natin ang mga relihiyon sa usaping ito. Pakiusap, magkaisa muna tayo bilang mamamayan ng bayang ito. Isa lang akong simpleng mamamayan ng bansang ito, pero nais kong paalam sa bawat Pilipino na wala sa narating mo o katayuan mo kung ang usapin ay ang pagmamahal mo sa bayan mo. Wala akong narating sa buhay at wala akong may pagmamalaki o ang batayan ay pamantayang kinikilos ng mundong kasalukuyan na ito. Bakit ko ba nasama ang usaping ito? Dahil nais kong iparating sa bawat Pilipino na wala tayong may dahilan kung ang usapin ay ang pagmamahal mo sa bayan mo dahil isang responsibilidad ang pagiging isang Pilipino. Hindi rin ako matalino katulad ng mga kilalang mga matatalinong tao. Ngunit, naniniwala ako na may magagawang pagbabago. Ang taong nagmamahal sa bansa na taglay ang nag-aalab na puso at taong may takot sa manlilikha nito. Ito lang ang may pagmamalaki ko. Una,
ang kalaman sa patutunguhan ng bayan ko. Kung gagampanan lamang niya ang programang inilaan ng Diyos para sa mga mamamayan nito at para sa buong mundo. Pangalawa, ang nag-aalab kong pagmamahal sa manlilikha ko. At pangatlo, ang nag-aalab na pagmamahal ko sa bayan ko, ang bayan kong Pilipinas. Isalaysay ko lang ng kaunti kung bakit nakarating ang mensaheng ito sa iyo. Marahil, ipinarating ito ng mga taong halos parehas ko. Yung iba, wala din naman ipagmamalaki sa buhay. Yung iba, marahil meron at nakakangat din naman sa ibang tao. Ngunit, may parehas kaming dahilan at tiyak na taglay naming pareho ito. Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayang ito. At ang isang natatanging pangarap na aangat din ang bansang kinabibilangan ko. Ako, kami, kasama ang lahat ng nasa likod ng programang ito. Naniniwala kami na marami ang tinawag ng Diyos upang isulong ang panawagang ito. Baka nga, isa ka rin dito. Bata pa ako noong narinig ko ang mga mensaheng tulad nito. Salamat sa mga taong kinasangkapan ng Diyos upang malaman ko ang mga katotohanan ng mga mensaheng ito. At alam ko na responsibilidad ko rin itong ibahagi sa ibang tao. Sinubukan kong iparating ito sa maraming tao sa abot ng makakaya ko. Ngunit, alam kong kulang pa ang kaalaman, kakayahan at karanasan ko sa mga panahong iyon upang maipakalat ang mga mensaheng katulad nito. Kaya nanalangin ako sa Diyos ng ganito. Panginoon, kasangkapanin mo ako para sa bayan ko. At alam ko na ito ang panalangin din ng mga taong nagmamahal ng totoo sa bansang ito. Kaya nakarating din sa iyo ang mensaheng ito bilang kasagutan ng panalangin ng maraming kababayan ko at kababayan mo. Dahil sa iyo naman nais iparinig at ipaalam ng mga katotohanan ito. Isang mensahe na galing sa umiyak naming puso na sana magtulungan tayo bilang isang mamamayang Pilipino upang may pagpatutunguhan ang mga layunin at mga hangaring ito. Isang patuloy na pag-iyak na panalangin sa Diyos na naway pakinggan ng mga mamamayan ng bayang ito ang mensahe ng lumalang sa sansinukob kung ano ba ang panukalan niya sa bansa nating ito. Isang bansang itinilaga ng Diyos na namumukod tangi sa buong mundo. Isang bansang panananahan ng presensya ng Diyos sa mga huling yugto ng panahon ng kasalukuyang mundong ito. Naniniwala kami na darating ang panahon na ayon din sa kapanahintulutan at kapanahonang ibibigay sa atin ng Diyos. May parating din ang mga mensaheng ito sa mga mamamayang Pilipino, ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Halina kayo, piniling bayan ko, at manumbalik na kayo sa inyong Diyos na siyang lumalang sa inyo." At ngayon nga, sa tulong ng Panginoon, nais naming iparating ang mensaheng ito na taglay ang mga natatanging kaalaman at karunungan upang iparating sa mga Pilipino at sa buong mundo ang magandang plano ng Diyos sa bansang ito. Isang malalim na kasaysayan na dapat malaman ng lahat ng tao, mga aral lang katotohanan na tiyak magiging mitya ng pag-angat at pag-unlad muli ng lahing kinabibilangan mo at lahing kinabibilangan ko. Magtulungan tayo parating ang isang magandang mensahe ng katotohanan na dapat malaman ng bawat Pilipino. Upang masabi natin sa ating sarili, Pilipinas kong mahal, magantay ka ng kaunti at ibabalik na din ng Diyos ang kinang na dati mong taglay-taglay noon pang unang paglikha sa iyo. Isang bansang binansagan na perlas ng silanganan. Magantay ka at taas mo itong sisigaw nang wala nang may pipintas pa sa iyo ng mga lahing banyaga na umalipin sa mga anak mo. Wala sa tao o sa gobyerno ang susi at pangako ng pag-angat muli ng bayang ito. Dahil tanging ang Diyos lamang ang may panukala at may kakayahang magbangon muli
sa isang bayan na manunumbalik sa paanan ng Diyos na may likha nito. Hinayaan ng Diyos na maranasan ng bansa ang rurok ng kahirapan, pangalipin ng ibang lahi sa loob man o labas ng ating bansa, mga kalamidad, kapighatian, at iba pang mga pagdurusang tulad nito. Hinayaan ng Diyos na mapagod at magsawa na ang mga Pilipinong umaasa sa mga pangako ng mga pinunong namumuno sa bayang ito, upang sa huling pagkakataon, manumbalik na ang mga tao sa Diyos na siyang lumalang sa mga tao, at sa Kanya hihilingin ang pagliligtas at pagbangon ng bayang ito. At iparating sa mga tao na sa Kanya lamang matatagpuan ang kasagutan ng pagliligtas sa kamay ng mga mapang-abuso at ang inaasam na pagbangon muli ng bayang ito, ang bayan nating sinilangan, ang bayan ng mga Pilipino. 2 Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba at manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang bayan. Marahil nagtatanong ka kung bakit inayak ka sa programang ito. Mga lolo, lola, mga magulang, mga kabataan at mga anak, tinatawag ka ngayon upang maging kasangkapan ka ng Diyos sa pag-angat muli ng bayang ito, ang bansa ng mga Pilipino. Aming Diyos, maghari ka sa bansa naming Pilipinas at sa buong mundo. Amen.